From previous videos, pinag-usapan natin yung sa SSS maternity benefit, kasama na dyan yung computation, and also ano yung magandang gawin para nga naman mapataas yung benefits na makukuha mo na pwedeng umabot ng up to 70,000 pesos or kung solo parent, pwedeng maging 80,000 pesos. This time, pag-usapan naman natin yung step na dapat mong gawin, yung pag-notify sa SSS. Again, kailan to gawin? Yung pag-notify sa SSS? As soon as malaman mo na buntis ka na-confirm via doctor or sa ultrasound, na ikaw ay nagdadalang tao, pwede ka nang mag-notify sa SSS. Kung sakaling empleyado ka, ang gagawin mo is i-inform mo yung company o yung HR kung saan ka nagkatrabaho at sila nang bahalang mag-inform or mag-notify sa SSS. Or possible, bigyan ka nilang ng instruction kung paano to gawin, kung gagawin mo siya via online. Pero most likely, sila yung gagawa nito. Hindi ko lang alam kung for all companies is ginagawa yon. Pero for voluntary, OFW, self-employed, or non-working spouse, ang gagawa nito is yung mismong SSS member, diretso na siya mag-notify sa SSS online. At yun yung gagawin natin in this video. Bali, ang una is pumunta muna sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Pwede nyo itong gawin sa cellphone ninyo or sa computer ninyo, basta makapunta lang kayo sa same website na katulad nito. I-click ang member at mag-login sa SSS gamit ang user ID and password ninyo. Close ko lang to. And then, meron ditong benefits. Merong submit maternity notification. Ito yung step 1 na sinasabi ko. Yung step 2 naman is kapag nanganak na or let's say, unfortunately, nakunan, ang gagawin na is mag-claim na kayo ng benefit which is apply for maternity benefit itong pangalawa. So again, ito muna yung gagawin natin. As soon as malaman na buntis, gawin ito agad. So, expected date of delivery. So, let's say next year pa, yun. Halimbawa, June, or sabihin natin July, and then 1, and then 2024. Ito yung nakalagay doon sa result niyo sa ultrasound or yung sinabi sa inyo ng doctor na nagpa-check up kayo. Do you want to allocate portion of your maternity leave credits? So, gusto ko ba ibigay yon either sa tatay ng anak ko or sa kung sino man mag-aalaga, let's say yung lola niya or yung kamag-anak ninyo or basta yung mag-aalaga. Kung yes, ang sagot ninyo is yes, I want to allocate certain days noon dun sa nakalagay na pangalan dito. Kung hindi naman, kayo lang yung mag-avail ng leave credits for maternity leave, i-click lang tong no. Pero normally yung ganitong allocations is sa mga employed. Kung sakaling, yun nga, yung voluntary, self-employed, OFW, non-working spouse, dito na agad diretsyo. Kasi wala naman tayong leave credits na tinatawag o yung hindi ka muna mapasok sa trabaho pero may makukuha ka pa ring benefits mula sa kanila. Yun yung tinatawag na cash allowance from SSS saka yung differential ng sahod. So, click ko tong no, I want to avail SSS maternity benefit. Click ko tong submit. And then, expected date of delivery is July 1. You will avail SSS maternity leave benefits. So, click na tong submit. Pwede rin namang i-print muna. Pero parang hindi rin na mag-make sense na i-print. So, cancel ko na. And then, click na yung submit from here. After i-click ang submit, dapat may mag-appear na transaction reference number. Later on, ipapakita ko kung ano itsura nun. For now, hindi ko kasi ito i-click dahil nakapag-claim na nga ako dati. Pero after nito, i-check nyo rin yung email ninyo kasi may mga ipapadalang emails or messages nga yung SSS tungkol sa ginawa ninyong maternity notification. And after nga magawa to, ang gagawin nyo naman is i-double check kung pumasok na nga. So, dito sa inquiry, click ko yung benefits and then sickness maternity. And then punta dito sa sickness maternity claim info. So, click ko yan. Dito sa maternity notification, andito yung transaction number. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na makikita ninyo after ninyo mag-submit ng notification. Makikita rin dito kung paano siya na-file via website nga. And may iba pang information tungkol sa expected delivery date and kung kailan din to na-file. Dito rin sa same view na to, makikita mo pa yung mga ibang benefits na avail mo. Let's say sa sickness, andito rin yan. Sa akin, wala kasi ako na-avail pa na sa sickness, pero kung meron, mag-appear yan dito. Also, yung sa pag-avail ng maternity benefit, in the past, nakapag-avail na nga ako noon at kapag click nyo tong tab na to, makikita kung magkano yung amount na nakuha mo noon at kung kailan din siya nabigay or na-settle sa inyo. Pag click tong claim info, ganito yung magiging itsura niya, kung ano yung delivery type, normal, and kung saang bank account ba ito na-settle or na-forward yung pera.
And reminder lang din sa pag-notify sa SSS, pwede lang tong gawin in advance. Halimbawa nito, expected date of delivery is nanganak na pala kayo noong January 1, 2023. Kapag kinlik nyo tong submit, magkakaroon ng error na yung expected date of delivery should be later than the current date. So ano ibig sabihin nito? Kapag kasi nag-apply ka ng maternity benefit, katulad nito, click natin yung proceed. Pwede kang mag-late filing. Nakalagay dito na filing date must be within 10-year prescriptive. So, ibig sabihin ngayon mo lang na-realize na pwede ka palang mag-avail ng SSS benefit at natandaan mo na naguhulog ka pa or aktibo ka pa sa pagbayad sa monthly contribution mo sa SSS. So, pwede mong i-check dito. Halimbawa, nanganak ka, let's say, 5 years ago, that's 2018. So, obviously, around 4 or 5 years old na yung anak mo by this time. And the number of pregnancy, let's say 1, click mo yung proceed, i-allow ka nilang mag-file pa rin. So that's for the application ng maternity benefit. Pwede yung late filing. Pero yung pinag-uusapan natin ngayon na maternity notification, which is yung step 1, hindi na to pwedeng i-file ng late. Halimbawa, katulad nito, January 1, 2023, obviously dati pa to nangyari. Katulad ng nakita nating error kanina, hindi ito mag-proceed. Ibig sabihin, kapag late filing, iba-bypass na or hindi na gagawin yung pag-notify, diretso na kayo dito sa pag-apply ng maternity benefit. I-make sure lang na may mga requirements kayo, katulad ng nakikita natin dito, and also yung disbursement account, which is pag-uusapan na natin dito sa next video. Ipapakita natin kung paano mag-apply ng maternity benefit and yung mga requirements at dapat tandaan bago mag-proceed. Pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong, and kung tingin nyo nakatulong din itong video na to sa inyo, please let us know by clicking the like button, and see you sa mga next videos. Bye-bye!